A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The topic that I'm going to discuss to you is all about the linguistic features of the Quran. This topic is under the ML 442, the Ulumul Quran or the science of the Quran. When we say linguistic features of the Quran, ito ay natatangi at itinuturing na hindi matutularan, hindi magagaya sa panitikan ng Arabic. Meaning to say, the Quran is regarded as a masterpiece of an Arabic literatures, and it is highly revered for its unique linguistic features. So these features not only contribute to its literary excellence but also distinguish it from other texts. Ibig sabihin, ang Quran ay itinuturing na isang masterpiece ng panitikang Arabic at lubos itong iginagalang dahil sa mga natatangin nitong katangian linguistic. Ang mga katangian ito ay hindi lamang nagdaragdag sa kahusayan sa panitikan kundi natatangi rin dito mula sa iba't ibang mga teksto. Dahil dito, narito ang mga ilan sa mga pangunahing katangian ng linguistic ng Quran or linguistic features of the Quran. Una-una is meron tayong tinatawag na inimitability or i'zaz al-Quran. Pag sinabing al-i'zaz Quran, ito ay ang Quran na inaangking ng Quran na ito ay hindi kayang tularan ng sinuman. Ibig sabihin, hindi kayang gayahin ng sinumang. Maging sa aspeto ng mga wika, estilo at mga mensahe. Ito ay nabanggit din sa Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 23. Ang konseptong ito ay nagpapatunay lamang sa banal nitong pinagmulan. Pangalawang pangunahing katangian ng linguistic features of the Quran is meron tayong tinatawag na unique style or uslub. Pag sinabi natin unique style, ito yung mga natatanging style or estilo na kung saan ay gumagamit ang Quran ng kakaibang kombinasyon or combine na prosa at tula na tinatawag na sads, rhythm, prose. So ibig sabihin, hindi ito sumusunod sa traditional lamang na mga meters or metro na panulaang Arabic, subalit ang ritmikong kalidad nito ay kaakit-akit sa mga nakikinig. Meaning to say, the Quran employs unique blend of prose and poetry, often referred to as a rhyme prose. Unlike the classical Arabic poetry, it does not conform to established poetic meters, yet its rhythmic quality captivates listeners. Ang pangatlong pangunahing linguistic features of the Quran is we have so-called rhythm and musicality. Okay. When we say rhythm, in the Quran, the Quranic verses often end with similar sounds, rhyme, enhancing their auditory appeal. This rhythm facilitates memorization and recitations, which is central to Islamic worship. So, ibig sabihin, ito yung rhythm or sa English musically or music.
na kung saan madalas nagtatapos ang mga talata ng Quran sa magkakatulad na tunog, rhyme, na nagpapaganda sa pagbigas nito. Ang rhythm ay nagpapadali sa pagmemorya o pagmemorize at pagbigkas at mahalagang pagsambit ng Islamic. Okay. Pang-apat na pangunahing linguistic features of the Quran is we have so-called rich vocabulary. The Quran uses a diverse and sophisticated vocabulary, employing words that can be profound meanings in concise expressions. Words are carefully chosen for their precise meanings and contextual relevance. So, ang pang-apat na katangian ng linguistic features of the Quran is ito yung tinatawag nating bukabularyo. Okay, ibig sabihin, gumagamit ang Quran ng napakalawak at masalimuot na bukabulary na may mga salitang nagdadala ng malalim na kahulugan sa maikling pahayag. So, ibig sabihin, ang mga salita mula sa Quran ay may ingat na pinipili upang maging angkop ito sa mga lahat ng context. Panglima sa mga pangunahing linguistic features of the Quran is meron tayo tinatawag na elliptical style. Ijaz. The Quran conveys vast meaning using minimal words. This conciseness allows for multiple layers of interpretation while maintaining clarity. Ibig sabihin nito is ang Quran ay nagpapahayag or may naipapahayag ng Quran na malawak na kahulugan sa kakaunting salita. Ibig sabihin, kahit na kaunting salita lamang, pero nagbibigay ito ng napakalawak na kahulugan. Okay. Ang Quran ay ito ang pagiging maikli. Nito ay ang nagbibigay daan sa maraming antas at interpretation habang nananatiling malinaw. Pag sinabi nating elliptical style, ito ay maikli subalit napakalalim. Ijaz. Okay. Pang-anim sa mga pangunahing linguistic features of the Quran is meron tayong tinatawag na features of speech. So, alam naman natin na common na sa atin itong tinatawag na features of speech. The Quran extensively uses rhetorical devices, including metaphors, istiara, similes, tasbih, parables, amtal, alliterations, and repetition to emphasize message. So those are the features of speech, including sa rhetorical ng Quran. Na ang ibig sabihin ay mga tayutay na salita o retorika na malawakang ginagamit sa Quran ng mga pampanitikang style tulad ng mga metaphor o paggamit ng masining na paglalarawan sa mga abstract idea. Pangalawa is pagtutulad ng tasbih. Ibig sabihin, ito ay ang paghahambing sa magkaibang bagay upang gawing mas malinaw ang mensahe. Pangatlo is talinghaga o amthal. Ito ay ang pagbibigay ng mga aral sa pamamagitan ng kwento o halimbawa. Pang-apat na mga features of speech is alliteration at ang paulit-ulit o pag-uulit. Ito ay ang pagsasama ng mga salitang may magkatulad na tunog upang bigyan diing ang mensahe. Okay. Pang-pito sa mga pangunahing features of speech
ay pangunahing linguistic features of the Quran is grammatical precision. Ibig sabihin, the Quran exhibits impeccable grammar and syntax, often breaking from conventional rules to create its own linguistic paradigms without compromising clarity or meaning. Na ang ibig sabihin nito, ang grammatical precision, kung sa Quran ay taglay ng Quran ang walang kapintasang grammatical o grammar at syntax, na minsan sinasadya nitong lumihis sa pangkaraniwang balarila upang lumikha ng natatanging style or estilo. Ngunit hindi ito nawawala ang linaw ng mensahe. So that is grammatical precisions. Pangwalo sa pangunahing linguistic features of the Quran is dynamic narratives. Dynamic narratives, it uses vivid storytelling techniques, frequently shifting between past, present, and future tenses to immerse readers and listeners. Na ang ibig sabihin ng dynamic narrative ay ito ay gumagamit ng masiglang teknik sa pagkukwento, pagbabahagi ng kwento o pagbibigay ng kwento, kung saan madalas itong lumilipat mula sa nakaraan. Lumilipat sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap upang lubos na mapukaw ang interest ng mga mambabasa at tagapakinig. Pangsiyam sa pangunahing linguistic features of the Quran ay ang intertextuality. So meaning, the Quran refers to and builds upon themes, figures, and events from previous scriptures, making it relatable to diverse audience while presenting a distinct message. So in textuality, ibig sabihin, ito yung mga pag-uugnay sa iba pang kasulatan. In textuality, iba pang kasulatan. Ito ay tinutukoy at pinapalalim ng Quran ang mga tema. Pinapalalim ng Quran ang mga tema, tauhan at mga pangyayari mula sa mga naunang kasulatan, previous o mga naunang kasulatan tulad ng Torah at Ebanghelyo. So ibig sabihin, sa intertextuality, ginawa nitong relatable relation, na may relation ang mga kwento sa mas maraming mambabasa habang pinapanatili nito ang natatanging mensahe nito. Pangsampu sa pangunahing linguistic features of the Quran ay ang tinatawag nating use of questions. The Quran poses rhetorical and reflective questions to engage the audience, provoke thought, and emphasize its teaching. Nabanggit din ito sa Surah Al-Ghashiyah 88, 17, and 20. Uses of questions. Na ang ibig sabihin nito is ito ay ang mga paggamit ng mga tanong. Madalas na gumagamit ang Quran ng mga rhetorical na tanong upang hikayatin ang mga tagapakinig na magnilay at pag-isipan ng mga aral nito. Katulad halimbawa ng tanong na ito, kaya saan kayo patutungo? Surah At-Takwir chapter 81 verse 26. Ibig isang tanong na nagpapaisip sa tao tungkol sa direksyon ng kanilang buhay. Ulitin ko, kaya saan kayo patutungo? Ibig
isang paggamit ng mga tanong. Okay. Panglabing isa, mula sa pangunahing linguistic features of the Quran is meron tayong tinatawag na universal appeal. Ibig sabihin, pangkalahatan. Ang wika ng Quran ay nauunawaan ng karaniwang tao, ngunit ito ay malalim para sa mga scholar. So ang kakayahan ito ay nagbibigay sa lahat ng antas na pag-unawa. Universal appeal. Its language is both accessible to common people and deeply profound for scholars, appealing to all levels of understanding. Ang panglabing-dalawa, mula sa pangunahing linguistic features of the Quran is meron tayong tinatawag na phonetic harmony. The arrangement of words and sounds is designed to evoke emotions and create a spiritual experience, especially during recitations. So these linguistic features contribute to the Quran enduring power, beauty, and influence in the Arabic language and beyond. Sa 12 na linguistic features of the Quran is ito ay ang mga pagkakaayos ng mga salita at tunog na Quran at ito ay dinisenyo upang pukawin ang mga damdamin at magdudulot ito ng karanasan, lalo na sa pagbigkas. So those are the linguistic features of the Quran. And that is the end of my presentation under the subject of ML 442, the Ulumul Quran or the science of Quran. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.